Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong kapag nagdududa ka, isuot agad ang baluti ng Diyos. Sa wakas, patibayin mo ang iyong lakas sa pakikipag-isa sa Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Isuot mo ang lahat ng baluti na ibinibigay sa iyo ng Diyos upang ikaw ay makalaban sa masasamang panlilinlang ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi laban sa masasamang pwersang espiritual sa makalangit na mundo. Ang mga pinuno, mga awtoridad at mga kapangyarihang kosmiko sa madilim na panahong ito. Kaya isuot mo ngayon ang baluti ng Diyos, at kapag dumating ang araw ng kasamaan, magagawa mong labanan ang pag-atake ng kaaway. At pagkatapos lumaban hanggang dulo, naninindigan ka pa rin. Kaya't humanda ka. Taglay ang katotohanan na parang sinturon na mahigpit sa iyong baywang. Taglay ang katuwiran bilang iyong baluti. At bilang iyong sapatos, ang kahandaang ipahayag ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa lahat ng oras, dalhin ang pananampalataya bilang isang kalasag, sapagkat sa pamamagitan nito ay mapapawi mo ang lahat ng nagniningas na palaso na ibinabaril ng isa na masama. At tanggapin ang kaligtasan bilang salakot, at ang salita ng Diyos bilang tabak na ibinibigay sa iyo ng Espiritu. Gawin ang lahat ng ito sa panalangin, humihingi ng tulong sa Diyos. Manalangin sa bawat pagkakataon ayon sa pamumuno ng Espiritu. Dahil dito, manatiling alerto at huwag sumuko. Manalangin palagi para sa lahat ng mga tao ng Diyos. At manalangin din para sa akin. Nabigyan ako ng Diyos ng mensahe kapag handa na akong magsalita, upang ako ay makapagsalita ng buong tapang at may pakilala ang lihim ng Ebanghelyo. Para sa kapakanan ng Ebanghelyong ito, ako ay isang embahador kahit na ngayon ay nasa bilangguan. Ipanalangin na ako ay maging matapang sa pagsasalita tungkol sa Ebanghelyo ayon sa nararapat. Ang pagninilay kong ito ay batay sa isang article na isinulat ni Mr. Vermont C. Ground na ipinablis ng babasahing Our Daily Bread na may pamagat na When You Doubt. Inumpisahan niya ang kanyang article ng katanungang ito. Naisip mo ba kung ang Biblia ay mapagkakatiwalaan? Sa pagpapatuloy ng author, sinabi niya, ipinagtapat ng Scottish na reformer na si John Knox na dumaan siya sa isang madilim na panahon nang ang kanyang kaluluwa ay napuno ng galit, ngit-ngit at puot, na naisip nito laban sa Diyos, na lumikha ng pagdududa sa lahat ng kanyang mga pangako. Tapos sinundan ito ng isa pang katanungan. Minsan ba ay naisip mo kung may Diyos nga ba? Tapos nagpatuloy siya. Ang pinakamatapang daw na Puritans, si Increase Mather, ay sumulat sa kanyang tala-arawan na siya ay lubhang namomolestya ng tukso ng ateismo. Panghuli ay ang katanungang ito,
Napupuno ka na ba ng mga tanong na sa tingin mo ay para kang isang hindi naniniwala? Pagpapatuloy niya, malungkot daw na inamin ni Mr. Martin Luther, sa loob ng mahigit 1 linggo si Kristo ay ganap na nawala. Niyanig ako ng desperasyon at kalapastanganan laban sa Diyos. Tapos sinabi ng author, huwag magtaka kung dumadaan ka sa mga katulad na pakikibaka. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay nakikipaglaban sa kaaway ng Diyos, ang dyablo, ang ama ng kasinungalingan. Basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Juan patungkol sa dyablo sa kanyang ebanghelyo. Pahayag niya, kayo ay mga anak ng inyong ama, ang dyablo, at gusto ninyong sundin ang mga pagnanasa ng inyong ama. Sa simula pa lamang, siya ay isang mamamatay tao at hindi kailanman pumanig sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsisinungaling siya, ginagawa lamang niya ang natural sa kanya, sapagkat siya ay sinungaling at ang ama ng lahat ng kasinungalingan. Sa pagpapatuloy ng author, sinabi pa niya, nakikipaglaban tayo sa dyablo at sa mga pinuno ng kadiliman ng panahong ito. Ito ay ipinangaral ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Efeso. Sinabi niya, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi laban sa masasamang pwersang espiritual sa makalangit na mundo, ang mga pinuno, mga awtoridad at mga kapangyarihang kosmiko sa madilim na panahong ito. Ayon pa rin sa author, 2 sa mga piraso ng baluti na inilaan ng Diyos para sa atin kapag tayo ay inaatake ng pagdududa ay ang katotohanan at ang kalasag ng pananampalataya. Magagawa nilang patayin ang lahat ng nagniningas na sibat ng isa na masama. Basahin ang mga tagubilin ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Efeso. Kaya't humanda ka, taglay ang katotohanan na parang sinturon na mahigpit sa iyong baywang. Taglay ang katuwiran bilang iyong baluti, at bilang iyong sapatos, ang kahandaang ipahayag ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa lahat ng oras, dalhin ang pananampalataya bilang isang kalasag, sapagkat sa pamamagitan nito ay mapapawi mo ang lahat ng nagniningas na palaso na ibinabaril ng isa na masama. Sa panghuli ay sinabi ng author, habang binubusog natin ang ating isipan ng salita ng Diyos, ang ating pananampalataya ay palakas ng palakas. Kaya pagkatapos ay magagawa nating tumayong matibay kapag sinalakay tayo ng mga pagdududa. Ang ganda, di ba, kabayan? Pero real talk lang, kabayan. Nagustuhan ko ang article na ito sa kadahilan ng sumasalamin ito sa kadalasang nararanasan ko sa aking buhay bilang mananampalataya ni Kristo. At tiyak ako, kabayan, na di ako nag-iisa. Totoo naman, di ba? Sa unang katanungan ng author, naisip mo ba kung ang Biblia ay mapagkakatiwalaan? Sa totoo lang, kabayan, real talk lang to, ha? Sa mga nagdaang panahon ng buhay ko, naranasan ko ang katanungang ito.
Ngunit napansin ko kalaunan at napagtanto, kabayan, na ang pagdududa ko sa kung talagang may katotohanan ang mga nilalaman ng Biblia ay dumarating lamang sa akin sa mga panahon na pakiramdam ko ay pinabayaan ako ng Diyos, or kahit anong tawag ko sa Kanya, para bang hindi niya ako naririnig. Subalit, kung ang lahat ng naisin ko, lahat ng hilingin ko ay natatanggap ko o nakukuha ko, ang katanungang ito ay di ko naiisip. Sa ikalawang katanungan naman ng author, kabayan, minsan ba ay naisip mong may Diyos nga ba? Sa tanong na ito ang isang bagay na hindi pa pumasok sa isip ko. Bakit? Dahil sa mga salita ng Diyos. Sinabi nito na ang lahat ay nilikha ng Diyos at indirectly pinatotohanan ito ng siyensya. Paano? Sa mga katagang supreme being, ibig sabihin may isa na manlilikha. Ang kidlat, halimbawa na lang, ay ipinaliwanag sa atin theoretically ng siyensya. Bakit teorya? May tao na bang nakagawa ng kidlat? Ang Biblia mismo ang nagpahiwatig na maraming katulad ng Diyos natin. Pero ang Diyos na tinatawag nating Ama ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. In short, ito yung equivalent sa siyensya ng salitang supreme being. Kung paanong ang electricity ay nakategorized na phenomenon sa kadahilanang hindi maipaliwanag ito ng tiyak. Pero pinaniniwalaan nating totoo. Bakit? Dahil nagagamit at pinakikinabangan ng tao. Gayon din naman sa ganang akin. Naniniwala ako na totoo ang Diyos kahit na walang sino mang nilalang ang nakakita pa sa Kanya. At si Hesukristo ay anak ng Diyos. Siya ay dumating sa mundong ito, isinilang bilang isang tao at namuhay kasama natin, nagpapako sa krus upang tubusin ang kasalanan ng mga taong naniwala at sumampalataya sa Kanya. Recorded yan. Kabayan, ito ay saganang akin lamang. Sa mahigit na 5 taon na ngayon ako ay hindi na gumagampan sa aking propesyon at umaasa na lamang sa suporta ng aking mahal na anak. Wala akong matandaan na ni minsan sa buong buhay ko hanggang sa oras na ito ay tinalikuran ako ng Diyos. Manapay na pagtanto ko, kabayan, ang kabaligtaran ng iniisip ko. Ako ang tumalikod sa Kanya. Bakit kamo? Dahil napagtanto ko na noong nangangailangan ako ng tulong at pagpapala niya para sa aking trabaho, sa aking propesyon, at mga pangangailangan ng pamilya ko, minu-minuto, oras-oras, araw at gabi, panay ang dalangin ko. Panay pangasimba ko Pero, nang ipagkaloob niya sa akin ang mga tulong at pagpapalang hiniling ko sa Kanya, ako ay tumalikod sa Kanya. Talaga? Real talk lang, kabayan. Ngunit, hindi ko intensyon na talikuran siya. Subalit, di ko namamalayan na ang mga papuri na tinatanggap ko sa aking propesyon, ang mga pribilehyo na aking natanggap, ang mga atensyon,
At ang perang natatanggap ko sa serbisyo ko, lahat ito ay bumulag sa akin para di ko makita na ako ay naging isang tao na kinasusuklaman ko. At nakalimot na rin ako sa aking pakikiisa kay Kristo. Pati nga ang pananalangin ng pasasalamat sa Kanya, unti-unti ko na ring nalilimutan. Minsan, ayon sa aking butihing may bahay, nang makapag-usap kami ng masinsinan sa puntong ito, sinabi niya sa akin ng tuwiran sa aking mukha, "Tatay, alin lang sa dalawa? Pilit mo lang na pinapaniwala ang sarili mo na ikaw pa rin ang taong noong wala ka. Walang nabago sa iyo. Bagkus, iniisip mong kami ang nagbago. O, nabulag ka na nga talaga ng kasinungalingan ng demonyo." Ang mga tinurang ito ng aking may bahay ay dinamdam ko, dinibdib ko, pero natatak sa isip ko. Kaya nang mapilitan akong magretiro sa propesyon ko at pagkatapos dumating nga ang pandemya, halos 5 taon akong nagkaroon ng pagkakataon na balikan at pagnilayan sa aking sarili ang mga tinuran sa akin ng aking butihing may bahay. Ang konklusyon, 100% tamang lahat ang sinabi ng aking may bahay. Nang dahil sa mga tagumpay na natamo ko, na sa totoo lang, natamo ko ito dahil sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Ako ay nalinlang ng demonyo at naging tulad ng isang tao na kinasusuklaman ko. Fortunately, tunay ngang maawain ng Panginoong Diyos. Ipinadaman niya sa akin na hindi niya ako pinabayaan. Nariyan lang siya sa aking tabi, nagmamasid. Paano? Una, ginamit niya ang aking asawa para sampalin ako ng katotohanan sa mga sinabi niya sa akin. Ikalawa, nang bawiin ng Panginoon ang mga biyaya at pagpapalang ipinagkaloob niya sa akin noon. Ito ay upang magkaroon ako ng mahabang panahon na mamulat sa katotohanan at tanggapin ng lubos at pagsisihan ang aking pagkakamali. Ika nga sa banal na kasulatan, papakumbabain niya ang lahat ng palalo. Ikatlo, para maging abala ako sa pagtuklas tungkol sa Diyos, tungkol sa Kanya, at patibayin ang aking pananampalataya para maharap ko ng may katatagan ang mga darating na laban ko sa dyablo. Sa tulong ng aking manugang na ginamit niya, ay inudyukan niya ako na gumawa ng mga content tungkol sa mabuting balita. At ang panghuli ay dahil sa aking mga masugid na subscriber, kahit konti lang sila, sa kanilang pagtangkilik na laging nakaabang sa mabuting balita ng Panginoon. Sila ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob, ng inspirasyon, ng sipag at tiyaga upang ipagpatuloy na gawin ang aking mga content na parang isang masarap na pagkain na bumubusog sa aking kaluluwa, sa aking gutom na kaluluwa.
At nararamdaman ko rin, ganun din naman sila na nabubusog din. At panghuli, kabayan, ito ay sa aking pananaw. Hindi lamang maganda at timely na nasumpungan ko lamang na mabasa ang article na ito ni Mr. Grant. Pero malakas ang paniniwala ko na talagang inilahad ito sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang mabasa ko ito, mapagnilayan at maunawaan ang kanyang mensahe. Ano ang mensahe, kabayan? Sa mga kaguluhan, paglaganap ng gutom, kapighatian, kahirapan, kabuktutan at mga kasamaang nagaganap sa buong mundo, na palala ng palala bawat araw na dinadanas hindi lamang nating mga Kristiyano, ng lahat ng tao. Ipinahiwatig sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng article na ito na dapat ko nating lahat na palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos upang maging matatag tayo na harapin ang ating laban sa dyablo at sa isa na masama, upang maging matagumpay tayo na matamo ang ipinangako ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang mensahe niya sa akin. Ang mensaheng isinishare ko rin sa inyo ngayon, mga kabayan. Bueno, sana ay may napulot ka sa pagninilay kong ito, kabayan. Ngunit isang bagay lang ang nais kong linawin, kabayan. Ito ay aking paniniwala at hindi kita pinipilit na maniwala sa akin. Ako rin ay isang makasalanan. Hiling at dalangin ko lang na sana'y pagtuunan mo at pagnilayan ang mga mensahe ng pagninilay kong ito. Yun lang, kabayan. Salamat. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, hayaan mong iwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Ang dyablo ay tuso, mapanlinlang at mapanukso. Matalino siya, kaya naloloko niya tayo para lunukin ang kasinungalingan niya. Ngunit ang kanyang mga tusong pamamaraan ay tiyak na mauunawaan natin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga babala ng Diyos bilang ating pang-araw-araw na alalahanin. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.